Hello guys, so good morning. Ito meron tayo ditong Epson L121. Let's try. Power on muna natin. Ayan. So nag-power on. Off natin. Cancel button, then power button. Nozzle check tayo. Ayan. Kapag nag-on na, then umikot na yung gear, i-unhold nyo na. Then, mag-create siya ng output. Tingnan muna natin kung ano ba yung output niya. Ano ba yung nawawalang kulay. Ayun. So, nag-load na yung bond paper. Ayun. So, may kulay naman siya guys. Ayan o. Medyo may bara yung magenta at yung cyan. So, barado yung magenta and cyan. So, ganito. Siguro nag-head clean na si customer. So, hindi na natin yun. Hindi na tayo mag-head clean. Hindi na tayo mag ink flashing. Proceed na tayo sa next step. Yung next step natin, pwede naman yung i-ano mo dito. Tawag natin dyan. I-sanction. O higupin lang gamit yung syringe. Pero yung gagawin ko ngayon, patanggalin ko yung kanyang print head at ipa-flush ko yung head gamit ang cleaning solution. Pwede mo naman yan i-flush ng tubig. So, mineral o basta malinis na tubig, pwede yan ha. Pwede nyo naman gawin yan. Pero kung mayroon din namang cleaning solution, mayroon din naman kayo, gamitan nyo na ng cleaning solution. Yung pinaka-the best doon. Yung ginagamit ko dati, yung tubig, yung mga alternative solution lang yan just in case na wala. Then kapag nadala doon, okay na yan. Pero kapag hindi, proceed to the next. Proceed to the next, ano tawag natin dyan? Process. Yan. So yan, may mga tornilyo yan dito. 6 ang tornilyo ang kailangan nating tanggalin. Doon sa mga hindi nakakaalam. Sundan nyo lang yung video na ginagawa ko. Then, yan. Makukuha nyo din yan. Yan, ganyan. Then, tanggalin nyo to. Then, ito, hawakan nyo dito sa my feeder. Then, ito, iganito natin. Yun. Diba? Ganun lang yung pagtanggal, guys. So, I have so many videos regarding this type of printer. But then, ito, nagkaiba lang sila sa series. Pero yung model, pareho lang. Yung series niya is 121. Yung iba naman, yung pinakang talaga is 120. So, yung pagkakaiba naman ng 121 and 120, dito lang naman sila nagkakaroon ng pagkakaiba, guys. Dito. Ayan. Yung flex niya may red na. While yung 120, wala. Asa na ba yung natin dito? Okay, so ito yung Epson L120 board. So, yan, kung manonotice natin, wala siyang red. Then, dito mayroon. Yan. So, yung pagkakaiba nila, ito kapag kinonect mo sa laptop, ang lalabas dito Epson L120, while dito naman is Epson L121. Yun yung pagkakaiba nila. Pero yung program niya, yung drivers niya is Epson L120 pa din yung gamit. So, na-upgrade lang siya ng, kumbaga, version lang, version. Right? So, no more talking. Yung pinag-uusapan natin, eto, di ba? So, yung head, direct to the point na tayo, guys, ha? So, since mayroon naman tayong cleaning solution dito, so, linisin na lang natin yung kanyang head. Ayan, kompleto naman, okay naman, wala namang problema sa, So, magpa-flush tayo ng head, tanggalin natin to. May tatlong
screw dito guys at tanggalin nyo lang yan. Then gamit kayo ng matulis na bagay. Then doon sa butas, ayan, may butas kasi yan guys, yan. Dito yung tornilyo, 1, 2, 3, then ito may butas. Ito, yung pinaka main purpose nito para makuha mo yung head. Ayan, gamit kayo ng tweezer or any na medyo pabaluktot, then ganyanin nyo lang. Ganyan, yun, diba? Yun yung purpose nung butas na yun. Ayan. So, ito yung ating head. Ayan, kung manonotice natin, ayan na, may ano pa siya. So, yung problema natin, medyo barado yung kanyang magenta and cyan. Ayan. So, kumbaga, ibang problema to, ibang issue ito. So, magpapa-add na lang tayo. Yan. Nakikita ba? Dinadampian ko lang yung bawat side guys para mawala yung ink. Kasi, alam niyo na kung ayaw nyong madumihan or ano. Yan, linisin nyo muna yan. Dinadampian lang ito to. Wag lang yung gitna ha. Okay. Kasi ang purpose niyan para hindi ito yan. Hindi yan maano. Yan. Hindi madumihan. O hindi mabasa. Okay, next. Ito yung syringe natin. Then kunin natin yung cleaning solution. Ang tanong, anong klase bang cleaning solution yung gamit ko? Ito guys, yung gamit ko guys. Ayan. Sa cleaning solution, yan, Eco Solvent Ink, large format printer. Ito yung mga pang tarpaulin. Mas effective kasi ito kumpara dun sa iba. Ito, yung cost nito nasa 500 ata. 500. So actually dalawa yung magkaibang brand, pero ito yung ginagamit ko ngayon. So kapag hindi dito nadala, nagpo-proceed ako doon sa isang remedy na ginagawa ko, which is ang tawag natin diyan, ano ba 'yon? Yung ang ginagawa ko yung dati muriatic acid. Talagang matindi yan guys. Pero eto, try muna natin to. Yan guys. Kung mayroong gloves, mag-gloves kayo ha. So ito, papasok ko lang yan dyan. Yan. Kukuha lang ako. Yan, kaunti lang. Dagan natin. Ayun. Yan guys, yan. So careful lang ha sa pag nito. Then sarahan. So medyo harmful siya lalo na kung maninipis yung balat nyo. Para din naman to muriatic acid. Kaya ingat-ingat lang ha. Yan. So ito, kung manonotice natin, yung syringe na gamit ko, tinanggal ko na yung nozzle dito. Ito yun, ito. Yan. Hinati ko na yan. Then ito, medyo nilakyan ko yung butas. So ginamitan ko lang siya ng matulis na bagay. Then para lumaki yung butas. Para pasok na pasok siya dito. Yan. Ganyan. So asan ba yung natin? Ito yung magenta, cyan. Push lang natin yan dyan. Maipasok natin. Yan. Yan. So dapat makover niya yung mga yung butas sa yan, may butas kasi yan dyan, dapat makover niya yan. Okay. So ipapakita ko lang sa inyo yung process. Okay, so just for the sake of this video, para matuto kayo, para makatulong ako sa inyo to, gamitin ko na yung hindi ko ginagamit na
Ano ba ang tawag natin dyan? Yan, tabo. Yan, so ganyan. So hawakan nyo dito. Ayan. Yan. Pwede din naman ganito. Ayan. Then, ipupush ito. Ayan guys, oh. Nagbo-blow na siya, oh. So, nag-backflow na yung ano. So, yung gagawin ko. Ayan. Then, push. Yun. Nakikita ba guys? Kikita ba? Ayan. So, ayan na, oh. I-push. Ayan. Then, yung magenta. Lagay sa magenta. Push. Yun. Alright. So, magenta. Aha. Ayan, guys. So, ibabad muna natin siya. So, siguro mga 10 minutes. Then, after that, ulitin natin. So, ito ha. Ingatan yung hindi ito mabasa. Parting ito. Yan. So, sa paghawak niya, dapat ganyan. Dapat itong electronics parts na to, connection niya, hindi dapat to, lalo na tong board na to. So, dapat hindi yan mabasa ng tubig, ng ink, or ng cleaning solution. Ingatan natin yan ha. Ingatan talaga totally. Kaya pag nag-ano ako, nakaganyan ako, nasa ibabaw yung, yung connector na yan, connection na yan, nasa ibabaw. Kaya pag nagpa-flash ako, nakaganyan. Nasa ibabaw. So, pinakita ko lang sa inyo kanina. Ano? So, yan. Babad muna. So, kung alin lang yung barado, yun lang yung i-flash nyo, ha? Ayan siya, guys, oh. Nagalo na yung magenta at ayan, oh. May mga bilog-bilog siya, guys, oh. May mga bilog-bilog. Parang, ano. Yan. So, post ko muna, 10 minutes muna, palipas muna ako din, saka ko i-reflash. Alright guys, so ito, dito sa ating syringe, ayan. So, parang may mga namuong nanigas na ink. Ito, nangyayari yan, naninigas yung ink. Kumbaga bumibilog yung ink dahil sa na-stuck yung printer. So, yung kwento ko nga, eto, stuck na tong printer na to. Then, matagal bago na ipa-repair, nadala sa akin. Then, na-repair ko na. Then, nag-good na yung, ano niya, maganda na yung output. Then, printing na, as in totally. Then, na-stuck ulit dito sa akin ng 1 month. Then, kinuha ni customer 3 days after or 1 week na nakaraan. Then, eto, binalik kasi pangit daw yung output. So, yun. Kaya possible barado talaga. Ayan, oh. Manonotice natin. Ayan, bilog na bilog pa siya, oh. Kaya ito, hindi na natin. Ito yung nag-backflow. So, ibig sabihin, nandun pa lang siya sa nozzle niya. Yung sa, pasukan ng ink. So, yan, i-push na natin yan dyan. So, hindi na natin yan kailangan. Then, kuha na lang tayo ulit ng bago. Yan. Harmful yan guys, especially sa mga balat ng mga babae na medyo maninipis. Sa akin kasi, hindi na ako nasasaktan eh. Kumbaga, manhid na ako guys. Joke lang. Yan. So, I can manage. Ayan. After nito, maghuhugas ako ng kamay. Pero, kapag na yung kamay nyo, wag nyong iaano yung sa mukha nyo ha. Baka nangangati yung mukha nyo, yung mata nyo, tapos dinadampian nyo kasi sanay kayo. Na syempre, nangangati, kakamutin mo. So, presence of mind lang kailangan dito guys ha, kapag gumagawa nito. Yan, kumukuha ulit ako. Yan. Yan oh. Linis oh. Alright.
Yan, so nakalipas na siguro yung 10 minutes. Try na natin ulit. Kunin natin yung head. Ito yung head. Ayan. So sabi ko nga, yung paghawak ay pag ganito. Nandito sa itaas yung yung connectors niya. I mean, connection. Then, ito, i-push natin. So sabi ko nga kanina, butasan yan, palakihin. Then, para pumasok dito. Yan. So, pag ganun yung pag-push. Yan. Na-push ko yung guys, yung black. Yung black yung na-push ko. Sige na nga. Pati yung yellow. Yan. Mali. Nasa ilalim pala yung Alright. Kuha kayong tissue. Yan. Punasan lang. So, para hindi kumalat yung cleaning solution o yung ink. Yun. Kasi pag kumalat yan, pwede masira yung printhead. Yan. Right. Kuha ulit tayo ng cleaning solution. Alright, yan. Alright. So, ito yung cyan, push. Then, push natin. Parang may bara talaga. Then, ito magenta. Push natin. Yan. Okay? Okay na yung magenta. Yung cyan na lang medyo hindi pa clear yung paglabas ng Sige, push natin ulit. Alright. Okay na to. Ulit tayo ng tissue. So, pinakamahalaga na mayroon kayong tissue. Kasi yan yung pangdampi para mawala yung pagkabasa niya. Yan. Yun. Alright. Ayan na nga. Okay.
So, dito na tayo. Yan. So, balik na natin guys. So, sa pagbalik naman yan, dapat hindi mo makita yung silver or yung connection niya. So, dapat naka-push yan. Then, balik mo na siya dito. Ganyan. Then, gamit ulit kayo. Ulit tayo ng tweezer. Ayan. Alright. Ibalik yung tornilyo. Yun. So, na-flash ko yung yung black. Then, yung yellow. Okay na yan. So, ibalik ko lang yung sobrang cleaning solution. So, ito talaga, kapag hindi pa na hindi naging okay, ibababad natin to. So, ibinababad yan within 24 hours. Yung print head. No. So, ganun yung niyan. Kapag hindi nadala. So, kailangan ibabad. So, explanation doon kung bakit pagkuha ni customer, then paggamit niya. Siguro sa una okay, then after nun, pangit na yung output, then yun. Siguro, dahil doon sa nanigas na ink. So, bumara na. Ito, yan, push natin nga. Yung right. Okay na ba lahat? Yun. Yung black lang naman yung balik na natin to guys. So, make it sure na naka-press down siya, naka-lock talaga. Then, ito, may tatlong yan dyan. Yan, lalagay mo siya dyan. But if you know the process, so you can skip this video and you can proceed to the next one. Alright. Ayan. Sige nga. Plug in. Then, yan, saksak na natin, power on. Alright. So, minsan din, yun na nga, sa pag-clean ng printhead, so sana, yung ginawa ko kanina, sana magaya nyo yun mismo. Hindi talaga dapat mabasa yung electronics. Kasi, pwedeng mamatay yung board. So, magiging complicated. So, nasiraan ka na ng head, nasiraan ka pa ng board. So, wala na talaga. So, yan. Yun. Ayan. Yun, stable na ba? Blinking pa, blinking pa.
Yan, hayaan lang natin siyang mag-recover. Kasi natanggalan siya ng ink sa head. So, i-feed niya yan. Ayan na, oh. Ayan. Diba? So, ibig sabihin, pinifeed niya yung nawalang ink doon sa head. Ayan. Yun. Hayaan lang. So, pasensya lang pinakakailangan dito. Yung nga, palagi ko nga sinasabi sa mga estudyante ko, sa pag-repair ng computer, sa pag-reformat, pag-reprogram, so kailangan lang ng pasensya kasi may mga process yan. Hindi yan pwedeng i-skip or hindi pwedeng mag-jump. Ano? Alright? Okay na ba? Tingnan nga natin. Yun, naka-steady yellow na ba? Yan, steady yellow na siya. So, power off. Alright. Lagay tayo ng bond paper. Use bond paper. Oops. Nag-off ba yun? Di ba nag-power off ako? Hindi, power off. Yun, power off. So, long press, cancel button, then power button. Yan. Sabay. Kapag umilaw at gumalaw yung head, tanggalin na. So, nozzle check yan, guys. Ayun. Oh, nawala yung ano, oh. Yung cyan. Naku, barado na talaga yung cyan, guys. Kailangan ibabad ito. Nawala yung cyan. Sige, head clean tayo. Long press, cancel button. Tingnan natin kung bumalik yung cyan. Right? Sige, magpo-pause muna ako. Yan guys, so natapos na yung pag-head clean niya. Power off. Nozzle check ulit tayo. So, power cancel button, then power on. Power button, then nozzle check. Ayun. Nawala yung ano. Alright. Okay, ano na ba yung gagawin natin? So, wala talagang cyan. Okay. Next process tayo, guys. So, babaklasin ko ulit.
Yung head, power off. So, barado talaga. Hindi kaya madumi na to. Okay pa naman. Alright, so ito yung head niya. Okay, next process. Tingnan natin kung kasya ba to dito. Alright, kasya naman. Ayun, perfect. Ayun nga ang hinahanap ko. Alright. So, gagawin natin, lalagyan natin ng cleaning solution. Bababad muna natin. So, siguro, try ko lang mga half day. Kasi mamaya kukunin daw to ulit ni customer. So, yan. So, kalahati lang yung ano niya. Basta importante dito guys, hindi maabot yung electronics niya ito. Sabi ko nga, hindi yan pwedeng abutin. Yan. Guys, paulit tayo ng cleaning solution. Yan. Then, lagyan natin yung i-flush ulit natin yung cyan at magenta. Okay. Push. Then, flush. Okay. Tapos sunod niyan, yung magenta. Kasi mayroon pa ding yung magenta. Yan. Alright. Okay. Yan, nakikita nyo ba yan? Ayan, parang namimilog-bilog yung Okay. Yung kanyang, yan, ayan, may mga, yung cyan. Alright. So, yan. Tinapong ko muna. Then, ito lalagay ko na to dito. Yan. So, anuin ko lang na eksakto lang yung head na kalapat sa kanya. Yung head mismo. So, hindi pa. So, kulang pa guys. Basta yung sinasabi kong connector, so dapat hindi siya pwedeng abutin. So, dadagdagan ko siya guys.
Kulang pa. Ayan. So, nakaangat yung connector. Yun. So, dapat kita mo na hindi nababasa yung connector niya. Then, nakababad na yung head. Yun. Ayun. So, wag mo lang gagalawin masyado yung ano. So, wag lang gagalawin masyado. Dapat eksakto lang yung ano ha. Papunta doon sa head. Then, babad. Then, that's it. So, hahayaan mo lang siya sa loob ng 12 hours or 4 hours. Or maybe depende sa development. Kapag wala ganun pa din, ulitin mo lang within 24 hours. So ito, kakat ko muna yung video, upload ko muna to, then ano tayo sa second natin. Magpa-part 2 na lang tayo, guys. So yan yung process kung paano ko siya binababad sa cleaning solution. Then kung ilang oras, depende sa development. Pero pwede mo siyang i-try within 4 hours or after 4 hours, then i-check mo. So basta yung connectors walang hindi mabasa, so dapat yun yung talagang iingatan natin. Kung mabasa man, try nyo patuyuin. Then yun, i-try nyo. So basta ang importante dyan, hindi basa yung connection niya papunta doon sa flex cable. So kakabit nyo muna siya sa flex cable, then tingnan nyo kung basa, then patuyuin. So kung hindi naman, send, then go. Okay na yan. So yan, pagpa-part 2 na lang tayo para dito. Bababad ko muna siya. Thank you guys. Peace out. Good morning.